Maraming salamat, Dante Perelio. At sa ibang balita naman, hanggang mamaya alas 12 ng hating gabi na po ang palugit ng Philippine Airlines sa mga nag-resign nitong piloto para bumalik sa trabaho. Pagkitiyak ni PAL spokesman Shera Villaluna, walang anumang parusa na ipapataw sa mga naturang piloto kung babalik sila sa PAL. Hindi rin sila ililipat sa Air Philippines na naging isa sa mga basehan ng ilang mga piloto ng PAL Airbus 320 para magbitiw. Pero sa mga hindi magbabalik, may banta naman ng PAL. May nakaambarang kasong administratibo laban sa mga hindi magabalik trabaho. Kampante naman ng PAL na wala ng mga bagong magbibitiw ng mga piloto nito. Lalo pang araw ngayong kung kailan binuksan na ng kumpanya ang komunikasyon sa kanilang mga piloto para matugunan ang kanilang mga hinaing. Mapapanganga naman tayo sa lupit ating mapapanood na video. Ito po ay ang isa naman sa pananalasa ng buhawi. Kuha po yan sa American isang Storm Chaser. Isang malakas na twister ang nanalasa malapit sa North Dakota State border. Isang bahay ho yung lumilipad na yan, ha? Nawasak na nagkapira-piraso dahil sa buhawi. No. Yung kumukuha, hindi makapaniwala rin, eh, no? Nais nga raw sana ng kumuha ng video na makalapit pa sa nasabing bahay para malaman kung may nakatira doon. Pero hindi na naging malinaw kung itinuloy niya ito. But I gotta check on these people. Base naman sa official na report, walang naiulat na nasaktan sa panalasa ng naturang buhawi. Nakakatakot, no? Wala kang laban sa mga ganyan. Kahit anong paghahanda ang gawin mo na sa bahay ninyo. Tsaka kung siyang ano, Parang you have to expect may countdown. after niyang ibigay yung kanyang lahat ng lakas, bigla na lang siya mawawala. Yun na nga. Di ba? Yes. Ayun, baka mamaya kasi pumunta ikot sa na ikot direksyon yan. mo, Oo, na mabilis gumalaw. Ikot lang siya na ikot, lahat lang na madaanan niya. Tapos mamaya, wala lang, parang wala lang. Warak na lahat. Ay. Samantala, walang humpay pa rin ang pag-uulan sa ilang bahagi ng China, kaya naman patuloy ang matinding pagbabaha doon at landslides. Umaabot na po sa 127 ang iniulat na nasawi at eto pa, may isang liblib na lugar nga raw na halos mabura na sa mapa dahil sa sobrang taas ng tubig. 2,000 residente roon ang iniulat na nawawala. Pahirapan po ang search, rescue at relief operations ng mga otoridad dahil bukod sa tubig baha, makapal na putik at naglalakihang bato ang sumasalubong sa kanila sa daan. Puro nakakatarantang balita yun. Ito naman ho, amazing balita naman tayo ngayon, ha? Nakarinig na ba kayo ng doktor na nag-oopera kahit wala sa operating room? Perfection yan. Aba, sa Australia po, posible na raw yan dahil sa hands-on robotic medical system. Animoy video game ang pag-opera dahil ginagamitan po ito ng joystick ng doktor. Di ba? Alala niyo ba yon? Ang aksyon na gagamitin niya sa joystick, gagawin naman ng isang robotic arm sa inoperahang puso. At high-tech talaga dahil makikita ng doktor ang takbo ng operasyon sa pamamagitan ng 3D video. Parang naalala mo yung mga joystick, 1980s yata yan na uso. Pero ito talagang sa medical practice na ginagawa. Grabe yung Galing. Pero ayoko pa rin dyan. Technology. Nakakatakot Hindi, eh. Ano, okay? Paano pag hindi na tumibok puso, di game over, nakalagay game over. Pwede rin. O at least hindi walang risk na may maiwan ng mga gasa sa loob mo. Di ba? Minsan kasi yung problema sa Tornilyo na lang. bumigay. Robotic arm. At usapang puso pa rin tayo, pero ito naman nakakilig na usapan. Ang sa wakas ay happy ending para kina Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Nakaiyak yan. Bago po matapos itong taong ito, si Regine Velasquez po ay pakakasalan ko. Nagpapasalamat. Oy, sorry. Nawala ako sa sarili. Touch ako. At yan ang nakakaling na announcement ni Ogie Alcacid sa Party Pilipinas. Naging emosyonal rin ang magkasintahan dahil matagal na raw kasing pangarap ni na Ogie at Regine ang magpabuklod sa harap ng Diyos. Inamin naman ni Ogie na sa GMA News na matagal na siya nag-propose ng kasal sa Asia Songbird. Pero nitong Hunyo lang naaprubahan ng kanilang annulment sa dating asawang si Michelle Van Imeren. Sinisimulan na nga raw ang pagkaplano ng tinagurian ng most anticipated wedding of the year. Kabilang sa kanilang wedding entourage ay si Pangulong Noynoy Aquino na tatayo bilang isa sa groomsmen ni Ogie. So December 22 yata, di ba, yung kasal For a niya? change, kasi usually yun yung ninong siya, pero the groomsman siya. Ang saya-saya Actually, nila. pwedeng magkasal din sila, di ba?
May power din siya, presidente siya. presidente. Kung hindi church. Kaya lang gusto nila church. Oo. Congratulations naman. Ha? Congratulations. Sa feeling mo. Yun ang compose. Duet nila na kinumpos ni Ogie kay Regine. Sa feeling mo. Yan. Megastar Sharon Cuneta, isa Team daw song sa ng Captain Park. Si Attorney Gozon. Siyempre. Yes. Lea Salonga, medyo nililigawan nilang kumanta sa kanilang wedding. Wow. Sino nga ba kakanta for them? Di ba? Alam mo, sana. Lea Salonga. Rhea Salonga. Rhea Salonga. Pwede. Lea S. Alam niyo Jaya, naman- syempre. Alam niyo si Ogie, ang isa sa mga, alam mo naman na ni Rhea, ito pinakamadaling imbitahin pagdating sa pagkaano kata sa kasal. Because ganun niya ka-value yung union ba? Kaya dapat kung sino imbitahan sa wedding, sige, game. Bilang panukli. Tsaka wedding singer, matinding singer din dapat ang Yes. kaya sa wedding nila. Parehong magaling. Baka si Regine Rhea siya S sila rin na eh. kumanta. Para tipid. Okay. Si Bitoy na lang ang kumanta. Na-best mo si Bitoy. Darito ay hirin panahon ni Love Ver. Love, ingat ha. Maraming salamat, Igan. Eto na, mula po sa pag-asa, ang ating tropical storm na si Esther ay nasa 530 kilometers po yan, northeast ng Basco, Batanes, na meron po yung lakas na 85 km per hour at may bugso pong 100 km per hour. Ang bilis po niya ay 15 km per hour at ang kanyang direksyon po ay north-northeast. Nakataas pa ang public storm signal number 1 sa Batanes. Samantala, pinapalakas po ang bagyong Esther ng isang monsoon na umiiral po sa Western Visayas. Ang monsoon po, ito po yung extension ng Intertropical Convergence Zone na kumikilos po ng paikot na nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang Western Visayas po, magkakaroon ng maulap na may kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog. At ang natitirang bahagi naman po ng Pilipinas, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po sa hapon o sa gabi. Ang ating pong sunrise, 5:41 a.m., 1 minuto na lamang, medyo madilim po ang ating kalangitan, baka hindi natin masilayan ang ating haring araw. Ang sunset naman ay 6:22 p.m. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Alright, thank you, love. Samantala, mga kapuso, tuloy pa rin po naman ito ang pagtitiis na naman ng 400 pamilya sa Barangay Catmon, Malabon na nawala ng tahanan nitong Biyernes dahil po sa sunog. Sa ngayon, sa isang sports complex muna sila tumutuloy. Napakalamig pa naman po ng panahon. Kaya naman ngayong umaga, maghahatid tayo doon ng serbisyong totoo kasama si Susan Enriquez. Kung ano mga ihahatid na tulong ni Susan sa mga kapuso nating nasunugan, alamin po natin mamaya. Okay, mga igan, para sa kumpletong umaga, tambay lang dito sa Baasahan sa mga balita at gimmick. Dito lang yan sa Unang Hirit!